Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Boying Rimulya, nanganganib ang buhay. Approximately 5.6 trillion pesos ang aaprubahan ni President Bongbong Marcos na national budget sa taong 2024. Naku po, malaki-laking kupit na naman to. Sa sobrang laki ba naman na pera na ito, imposibleng walang magnanakaw dyan. Kahit paanong sabihin na nila na hindi sila magnanakaw, kilala na kayo. Tama na ang pagkukunwari. Sana hindi maaprubahan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang usaping ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Salute to the men and women in uniform, one amongst our unsung heroes, nag-aalay ng kanilang buhay at sakripisyo kasama ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay para lang sa katahimikan at kapayapaan ng buong bansang Pilipinas." Sabi din ng isang netizen, "Sana mawala na lahat ng corrupt congressman, senators at mga cabinet members upang makaranas man lang ang mga mamamayang Filipino ng kaginhawaan muna ang araw ng pagkahukom ng poong may kapal." Sabi din ng isang netizen, "The most important parameter in peace negotiation is confidence building among the parties involved, which can never be attained with the CPP, NPA, NDF. It's useless talking with this kind of people." Ang kanilang hanay. Anong sabi ni Jonathan Malaya noong February, nitong taon lang po na to? Mahina na ang puwersa nila. Iilan na lang ang kanilang mga sundalo. Ngayon po mga kababayan, ang pinagtataka natin, February mahina ang puwersa, pagdating ng Nobyembre, nakikipagpistok tayo dito sa mga ulupong na to. Pakipaliwanag po kasi hindi na po namin maintindihan kung anong nangyayari sa pamahalaan na to. At para naman doon sa mga senador, kailangan daw malutas itong ating conflict na to, armed conflict, sa mapayapang kaparaanan. Ginagawa po yun nung panahon ni President Rodrigo Duterte, pinalakas ang NTF-ELCAC, nagpunta po sa mga kanayunan, kumbaga doon sa grassroots level, ang NTF-ELCAC. Hindi na po sila nagpag-usap doon sa mga matataas na opisyal nitong grupo na to dahil wala naman pong nangyayari. Ang dating parang kanya-kanya na sila eh. Bandit na nga po itong mga to. Hindi na po, wala naman po silang ideolohiya. No? Bandido na po sila. Revolutionary tax lang ang habol nila. Hindi. Extortion lang. Hindi tax. Hindi, walang revolusyon. Wala po revolusyon. Walang nangyayari revolusyon. Extortion po. Yun lang po ang kanilang iniisip. Pera. Yun lang po. Wala nang iba. Ideolohiya. Kalokohan. Bakit mo isusubo yung isang bata na walang training, nag-aaral sa napakagandang eskwelahan, lalasunin mo ang utak para umakyat sa bundok? Anong klaseng ideolohiya yun? Pinapatay nyo yung mga kabataan dyan sa ideolohiya na yan. Tapos itong mga ibang politiko na to, para makapagpasipsip lang sa administrasyon na to, talagang inaayunan po nila itong administrasyon na tama yung pistok, dapat lutasin natin yan sa mapayapang kaparaanan. Siyempre, nagpapabango ang ating Pangulo sa international community. Longest armed conflict insurgency sa buong mundo na umabot na sa 50 years. Tinapos nitong si Bongbong Marcos sa mapayapang kaparaanan. Anong klaseng kabalbalan yun? Bottom line, yung mga pinuno nito mga grupo na to, hindi na po nila kontrolado yung mga iba't ibang paksyon nitong mga makakaliwang grupo na to. Kumbaga kanya-kanya na pero under sila sa isang umbrella. Umbrella tuloy. Umbrella, ayan. No? Kailan po ba kayo matatauhan? Ilan pa pong anak ang kailangang mawalan ng ama para itigil nyo na yung visit na pistok na yan? Okay lang eh. Okay lang kung talagang nakikipagbakbakan tayo at wala tayong naririnig-rinig na pistok na ganyan. Gera yan eh. Talagang merong tutumba dyan sa ayaw sa gusto natin. Siyempre, hindi naman iilag yung bala pagka
kinalabit yan, talagang may tatamaan diyan. Eh, kaso isinusulong po nitong gobyerno na 'to yung exploratory talk, ang tawag po nila diyan, Hindi po exploratory talk, merong pulisiya ang ating pamahalaan na hindi tayo makikipag-negotiate sa mga terorista. At itong mga kinakausap nyo, classified sila as terrorist. Ba't tayo nakikipag-negotiate sa mga ulupong na yan? Sige nga. Kaya ang daming hindi natutuwa dito sa pulisiya na 'to ni President Bongbong Marcos. By the way, mga kababayan, bago po tayo magkalimutan, meron pong isisiwalat yang si Ma'am Maharlika. Kukumustahin natin itong si Secretary Boying Remulla kung kumusta na po ba. Dahil wala po tayong update kung napano na itong ating Justice Secretary. Eh, public figure po yan, natural lang na pag-usapan yung kalagayan ng kanyang kalusugan. Di po ba, mga kababayan? O, mamaya po natin pag-uusapan yan. Balik po tayo dito sa taas. Yan. Tignan nyo. Kayo dyan sa AFP. Hindi, sumusunod lang yun sa AFP. Sumusunod lang po sila. Tignan nyo po yung mga AFP natin, yung inyong mista, yung inyong Brad, yung inyong kasama sa pakikipaglaban sa mga natumba po, mga kababayan. Nasawi po. Nalulungkot po tayo at nakikiramay po tayo dito sa mga naulila nitong si Sir. Yan po, sila po ang tunay na bayani sa ating bansa. Politiko, si Martin versus itong sundalo na to, mas pipiliin ko itong sundalo na to. Ito po talaga, yan po mga sundalo na yan, talagang pinoprotektahan ng Pilipino. Yung ibang mga politiko, pinoprotektahan yung kanilang mga bulsa. Hindi po natin sinasabing si Martin. baka mayari tayo eh. Malinaw yun Yung ibang mga politiko. Kaya kung papipiliin tayo, mga politiko, itong ating mga sundalo, sige nga, mga kababayan, i-comment nyo nga po sa baba. Kung kayong papipilian, sinong mas pinagkakatiwalaan nyo? Itong mga politiko na to, yung mga politiko na yan, ito, alimbawa po ito, yan, yung mga politiko na yan, o itong ating sundalo na yan, na inalay ang kanyang buhay para matapos ang kaguluhan sa ating bansa. I-comment nyo po sa baba, maglatagan tayo dyan para makita natin kung kanino nakikisimpatya ang sambayan ng Pilipino. Kung meron pa bang tiwala ang ating mga kababayan dito sa mga politiko na to. Okay? Ayun, eto po mga kababayan, dumako naman po tayo dito sa statement nitong si President Bongbong Marcos kaugnay dito sa confidential fund at dito sa 2024 budget. Ang sabi po sa report, kakapasok pa lang po nito mga kababayan, just in, President Ferdinand Marcos Jr. says he will sign the 2024 budget on Wednesday. Wala pa po si PBBM, nasa Japan pa po ata. Hindi po natin lang kung anong ginagawa niya doon. Marcos also says the matter of Vice President Sara Duterte confidential funds is settled as she himself did not insist upon them. Paano mag-i-insist? Di nyo nga binakapan eh. BBM naman, binababoy na nga sa media, di ka man nagsalita dito sa confidential fund na to. Anong klaseng kabalbalan yun? Anong klaseng kalokohan yun? As she himself did not insist upon them. Paano mag-i-insist? Binababoy nga siya eh. Kung ano-anong pinagagawa sa kanya sa social media, meron ka bang sinabi? Yung iyong ka-unity ba na yan, itong si Vice President Sara Duterte, pinagtanggol mo ba dito sa confidential fund na to? Ang tanong natin dito, baka kaisa ka rin, baka gumugusto ka rin, PBBM. Baka gusto mo rin yung pagbanat kay Vice President Sara Duterte dito sa confidential fund na to. Kaya hindi ka nagsalita. Yan ang napapansin ng ating mga kababayan. Yan po ang nakikita nila. Pakinggan po natin itong si Tamba. Tanggalin muna po natin to. Naawa po tayo sa bata. Grabe kawawa. Ngayon, balikan natin ng mabilisan. Ngayon, itong bata na to, dahil wala na pong ama, mahihirapan na po yan sa kanyang paglaki. Sa totoo lang, ang ina po niya, pagka yung isang anak nawalan ng ama, sigurado, 100% kung asawang babae mo lang ang naiwan para sa iyong mga anak, manalangin ka na mapalaki niya ng mabuti, na maigi yung mga anak. 80 to 90%. Wag naman sana, God forbid, knock on wood,
napapariwara po ang bata pagka wala silang nakikitang father figure sa pamilya. Yun po ang based on statistika. Yung mga batang babae o batang lalaki, napapariwara po sila, lalo na nag-aalaga lang lola, lolo. Diyan po sila pumapasok po sila sa mga masasamang gawain pagka wala silang father or mother figure na nag-aalaga sa kanila. Walang nagpapaliwanag sa kanila ng mga bagay-bagay. Kaya kumusta po kaya yung anak na yan, yung bata na yan? Anong mangyayari sa kinabukasan yan? Mga sustento nito galing sa pamahalaan dahil nasawi yung kanyang ama sa in line of duty. Wag na lang, no? Wag na lang. Panoorin po natin 'to, mga kababayan. Sarap ng bumiga. Yeah, it's ready for I think Wednesday. Wednesday na ata yung signing po. So that's what a future day certain. In fact, gusto na niya, I think he'll even sign it before he left. But I think print pa. May printing. May printing mga requirements, di ba? Ang daming kopya kailangan. But other than that, it's ready. It's ready to go. Ready to go na daw. Yun daw budget ng 2024. Kaya nga sinasabi natin, madami-dami na naman yung I certify. Liquidation by certification. Ngayon, pagka tinanong po natin sila sa kanilang mga gastusin, baka ipatawag tayo dyan sa House of Representatives. Hindi po tayo nagsabi niyang na yan, yung liquidation by certification. Si dating Congressman Harry Roque, si dating Congressman Rodrigo Roa Duterte, ang nagsabi po niyan, na ang kalakaran dyan sa House of Representatives, liquidation by certification. Ngayon, ito pong mahigit 5 trillion pesos na to, gusto po nating makita kung magkano dyan ang para sa House of Representatives at magkano dyan ang para sa Senado. Yung mga government agency, yung mga under sa executive, under dyan sa judiciary, na-audit po yan ng COA. Merong dyan, merong bantay, merong safeguard, nga, pagdating sa mga pondo natin dyan. Dyan sa DepEd, hindi pwede dyan. Dadaan ka sa butas ng karayom dyan sa COA. Ultimo point something, kukwestiyonin ka ng COA. Pero dito sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, I certify. Ganun lang po yan. Wala pong resibo. Kaya nga hinamon ng bukasan ng libro Imbis na tumugon sa hamon, ayun, House Resolution 1414 ang ilinabas. Hinahamon na buksan ng libro, gumawa po sila ng House Resolution 1414. Mga daw. Wednesday, sir. Yes, madam. Yes. So far, sir, wala na siyang question Wala. sa nilalaman ng budget. Okay na sa kanya. Ba't ba siya kukwestiyon? Future president yung bumalangkas ng ng budget. Talagang kukwestiyon. Napakahusay ni speaker siya. Si speaker pa ba? Ang tagal ng congressman yan. Sir, so the details. We're not anticipating any. Sumusunod lang naman kami sa mga parameters, and we've been working closely naman with OP. Wala daw ibibito. Walang ibibito. Walang ibibito. Pero itong ano pangalan to? Si Coco Pimentel, meron siyang i-release na issue sa biglang pagsipa ng pondo, pagtaas ng pondo ng mababang kapulungan. Ano yun po natin yan? Balikan po natin sa mga susunod nating vlog. Pakilike naman po ng ating video para mas ganado po tayo, no? Departments. Okay, si Pangulo with Daming galit o daming galit. funds for civilian agencies. I think so. Ang daming galit kay Agreed upon, but, kay Tamba. Natatawa na lang. Ayan, siguro ito karamihan the heads dito. of the departments agreed to it. Karamihan po sa mga yan, bro. Pero ang dami pong galit sa inyo. And the president is of that mind that as much as possible to minimize kasi in the civilian departments or agencies and other focus where it's best suited dito sa mga security issues, civilian departments or agencies and other focus where it's best suited dito sa mga security issues, defense, sa Coast Guard, what you can see. Yeah, he's okay with additional Okay. Sabi mo Ano ba?
Ano ba? Panawagan lang natin dito, yung ano, resibo sa mga expenses nila dyan sa House of Representatives. Yun lang, wala na. Okay na po tayo doon, masaya na tayo doon. No? Pagka nagkaroon tayo ng liquidation by resibo, okay na tayo, masaya na tayo doon. Pero habang walang ganon, ay, tandaan nyo po mga kababayan, ito ang ano dyan, pagdating ng election 2025, tandaan nyo po mga kababayan, kung sino man ang politiko na magsasabi, kapag pumasok ako dyan sa House o sa Senado, aayusin ko itong liquidation by certification na to, mananalo po yan by landslide panigurado. Ay, naku po. Yaki kayo dyan. Tingnan natin. Merong dambuhalang pwersa ang namumuo. Merong napakatinding pwersa ang namumuo sa papalapit na 2025 senatorial midterm election. Ay, naku po, yari kayo dyan. Pagka yung isang senador na yon, yun, wala na yon. You got nothing to lose, ika nga. Makikipagsabayan, makikipagbardagulan yun. Pag yun, nakapasok sa Senado at binulat-lat itong issue ng liquidation by certification, tataob kayong lahat yan. Ay, baka ma-misinterpret tayo. Hindi tataob, pangit pakinggan yung tataob eh. Palitan natin yung term. Mangungonsumisyon kayong lahat yan. Baka sabihin kasi merong sinabihang bigla na lang tumaob ano daw yun pagbabanta. Palitan natin. Mangungonsumi kayo diyan pagka yung napakatinding pwersa ay nakapasok na diyan sa Senado. Ngayon wala pa siyang gaanong boses. Pero sa 2025, ako po, sana bigyan pa po siya ng mahabang buhay, no? Dahil marami pa po siyang marami pa pong umaasa dito sa tao na to. At walang iba kundi si President Rodrigo Duterte. Alam niyo, kilala niyo naman po mga kababayan. Siya lang po ang inaasahan natin na bubukas dyan sa usapin ng liquidation by certification na yan. Siya lang po. Wala na po tayong maaasahan dyan. Yung mga senador ngayon, tahimik sila dyan eh. Kasi takot sila eh. Pagkakaisaan sila ng mga kasama nila. Pero pagka yung nagpunta dyan, wala na. Kumbaga ano na siya, wala nang mawawala sa kanya at wala nang maidaragdag pa sa kanya. Makikipagsabayan po talaga siya. Pakinggan po natin. Sec Boying ng Department of Justice. Kumusta na po? Ito po ang report ni Ma'am Maharlika. Okay, mga kababayan. So, unang pasabog sa banga. Ayun. unang pasabog sa Inililihim mga. ng gobyernong Ako po. ito Ayan yung ang mga sinasabi nangyayari natin. sa taong bayan. Mm. Kasi dapat, Salome Baksal, dapat ang itong mga taong nasa gobyerno, na mga kawatan sa kaban ng bayan na nagsasaid sa inyong pinaghirapan nating lahat, dapat sila ay maging responsable at transparent. Kasi, mga palangga, kinonfirm natin at ni isa sa mainstream media or Okay. sa social media, I believe, wala pang nag-uulat na Naku po. si Remulla ay inaratay pala. Hindi naman tayo Ayan. nag-wish, but minsan, out of kapulburan na nila, nag-wish din tayo ng bonggang-bongga ng mga bagay-bagay na minsan, sabi ni Jong, Ano po ba yung pulburon, no? Hindi po natin alam yung pulburon eh. Paki-comment nga po sa baba ano yung pulburon na. Naiintriga po tayo doon sa pulburon na yun. Ano po ba yung pulburon? Carlo, taray may ads. Na matagal nang may ads yan, 2 taon na yan palangga. Nahuhuli ka na sa banga. Yung ating Sendwave app, model nga ako dyan. Ayun. Anyway, sabi ni Helen, sabi, patay na ba si Bonjing? With that, I don't know. Wag naman ganun. Wag naman ganun. Ito, dito, kinukumusta lang natin yung kanyang kalagayan. Pero wala tayong gustong mangyari na masama kung kanino man, ha? At sana, nasa mabuti siyang kalagayan. Okay? Ipanalangin po natin na nasa mabuti silang kalagayan. Lahat ng mga opisyal sa ating bansa, kahit ano pa pong klaseng pag-uugali yan, pinaka-worst na bagay na pwede mong gawin sa kapwa-tao mo, ipanalangin mo yan ng masama. Wag po ganun, pangit. Pero confirm po, 2, actually 3 tao ang pinagtanungan natin na ayon sa ating puting ahas, Ayan na nga ba? ay nakaratay siya sa St. Luke's Hospital for 3 weeks.
Aro, yari tayo dyan. 3 weeks daw, di umano, nakaratay sa St. Luke's itong si Sek Boying. Totoo po kaya yun? Mali. Sorry, maling effects yan lang. Ayun. Okay. 3 weeks daw nakaratay sa St. Luke's. Actually, hindi lang sure kung which is which. Ayun. Inatake ba siya sa puso or yung CA? You know what I mean? Or, Ay, ibig sabihin CA. Yun, lahat naman tayo machuchugi. Okay? Wala namang Correct. makakaligtas. Diba? Oo. Lahat naman tayo. Totoo po yun, no? Lahat tayo masasawi dito. Wala pong matitira sa atin. Mamamatay po tayong lahat. Kaya wag po tayo masyadong mag-focus doon sa mga bagay na makalupa. I-focus po natin yung mga bagay na makalangit. Gumawa po tayo ng mabuti sa ating mga kapwa-tao. Wag lang po natin gawan ng mabuti yung mga gumagawa sa atin na mabuti. Okay? Gawan po natin na mabuti kahit yung mga tao na hindi tayo ginagawan ng mabuti. Gawan po natin sila na mabuti. Kung ginawan tayo ng masama, suklian po natin ng kabutihan hanggang sa makakaya natin. Ika nga. Okay? Wag po tayo mag-focus sa mga material na bagay dito sa mundong to dahil wala pong ano yan, illusion lang lahat yan mga kababayan. Illusion lang. Fame, money, lahat ng bagay dito sa lupa na to. Wala pong totoo dyan. Dahil pagkamatay natin, bumalik na tayo doon sa lumikha sa atin, yun po yung mahalaga kung paano natin siya haharapin. Pero itong lahat ng mga bagay dito, kayamanan, kasikatan, magagarang mga bagay, wala po yan. Illusion lang yan. Illusion lang po lahat yan. Huwag po kayong magpa-deceive, magpaloko. Kaya nga itong mga politiko na to, sabi po doon sa merong nagsabi, meron daw po silang espesyal na lugar sa impyerno. Hindi naman po siguro lahat. Siguro yun lang po mga masasama, yung gumawa ng sobrang kasamaan. No? Hindi naman po siguro lahat. Dahil merong mga politikong mabubuti. At saka kinikilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Okay? Tuloy po natin. Mamaya na po tayo magbahagian ng salita ng Panginoon. Babawian ng hininga. Okay? Basta make sure na bago ka bawian ng hininga, mabango yung hininga mo. Ayun. Number 1 yan. Dapat Diba? good breath Dapat ka. hindi makyoho, hindi amoy shot. Dapat good breath, hindi bad breath. Kasi pag Okay. binawian ka ng hininga, dapat fresh ka, naka-fresh breath ka. Okay. Hindi katulad Correct. ni Mrs. Muggs, ni Bonjing, or whatsoever. So, darating tayo dyan. Huwag kayo mag-alala, una-unahan lang naman ng buhay. Tama, Right? tama yun. Tama. Aba, nagre-request sa mga itad, please do more. Yung ating Ayun, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Video po mahaba po, no? At tayo ay magpapahinga na. Makikita-kita po ulit tayo bukas. Again, wag po natin ubusin ang lahat ng lakas natin, oras, atensyon sa mga makabundong bagay. Yung puro pera, puro kamunduhan, hanggat maaari, mag-focus po tayo doon sa pagkatapos nitong buhay na to. Ito, natatapos po ito eh. Pag umidid ka ng 70, 80, matatapos yan sa ayaw at sa gusto natin. Pero yung isang buhay, kapag nabigay sa atin ng Panginoon, yung pangalawang buhay, yun po walang katapusan. Kaya doon po tayo Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!